Bakit ang tagal mo na dyan sa abroad? Wala ka pa ring pera. Kung ikaw yung OFW na matagal na dyan sa ibang bansa at hanggang ngayon hindi ka pa rin makaipon-ipon o di kaya hanggang ngayon wala ka pa ring pera. So tapusin mo itong video na ito para malaman mo kung ano yung mga bagay na dapat mong iwasan o dapat mong gawin para magkaroon ka ng pera at maipon at hindi masayang yung mga pera na pinaghirapan mo dyan sa ibang bansa. Tapusin mo itong video na ito. Ako nga pala si Axel at meron na akong mahigit na 20 taon dito sa Milan, Italy at 5 taon na experience sa pagnenegosyo. Tara, pag-usapan natin yun. Akala ko noon dati yung mga nag-abroad marami talagang pera dahil yung mga pinsan ko noon, yung mga kapitbahay ko, nakikita ko sila bata pa ako noon. Pag umuwi sila, nagpapagawa sila ng bahay, tapos ay nakikita ko, ang dami nilang pera. Sabi ko, gusto ko pag dating ng araw, mag-ano din ako. Gusto ko rin mag-abroad. So, dumating na yung araw ng pag-abroad ko, sa madalit sabi, doon ko nakita, na-realize ko ano ba talaga yung katotohanan sa pag-abroad. Akala ko noon, pag nasa abroad ka na, marami ka ng pera. Hindi pala totoo yun. At maraming mga hadlang kung bakit ang isang OFW ay hindi makaipon o laging walang pera. Ito yung mga 5 dahilan kung bakit hindi ka makaipon o laging ubos o kapos ang pera mo. Unang-una dyan sa lahat, number 1, lagi kang sobra sa padala sa pamilya mo. Okay, let me explain. Kadalasan sa atin, nakabudget na yung mga pampadala sa Pilipinas, sa pamilya. Ngayon, ang nangyayari, hindi pa katapusan o kalaghatian pa lang ng buwan, humihingi na yung mga nasa Pilipinas na dahil kulang pa. Ikaw naman, pipilit kang magpadala dahil nagsabi sa iyo yung pamilya mo sa Pilipinas na magpadala. O wala namang masama doon sa pagpapadala. Kung nangyayari, yung budget mo na nasisira yung budget mo at imbis na magkaroon ng disiplina yung pamilya mo sa Pilipinas na dapat ay pagkasyahin kung ano man yung ipinadala mo. Dahil naalala ko yung tatay ko noon, siyang naiwan sa Pilipinas. Yung nanay ko nagpunta dito sa Italia at ang ginagawa ng tatay ko noon, yung tatay ko, nagtatrabaho yung tatay ko noon at nagpapadala man yung nanay ko dito sa Italia. Ang ginagawa ng tatay ko, yung kanyang sweldo, yun ang ginagastos namin. So yung padala ng nanay ko, iniipon ng tatay ko at ipinagpapagawa ng bahay. Pero nung una, ipinambabayad ng utang. Yun ang ginawa ng tatay ko. So, ipinagmamalaki ko ang tatay ko talaga dahil yung sa pool nung umpisa pa lang, doon ko natutunan sa tatay ko na magsinop ng pera. Kaya nung nag-abroad na yung nanay ko, magandang kombinasyon dahil nagpapadala yung yung nanay ko sa tatay ko. Magaling ang tatay ko mag-budget, mag-ipon ng pera. Kaya kung ikaw ay yung nasa abroad, kailangan mo talagang turuan yung mga nasa Pilipinas na pagkasyahin kung ano yung padala mo. At ang pinakamaganda talaga, kung yung pamilya mo sa Pilipinas, yung asawa mo sa Pilipinas, maganda talaga. Hindi nakaasa lang sa iyo, dapat magtrabaho din para maipon yung ipinapadala mo din at nang hindi nauubos. Kung nangyayari ganun itong nasa Pilipinas, umaasa sa padala. Hindi nagtatrabaho, gastos ng gastos kung saan-saan at hindi binabudget. Kaya pinakamaganda talaga, mayroong pinagkikita yung nasa Pilipinas kahit nagpapadala yung nasa sa abroad. Magandang kombinasyon yun. At ang pangalawa, baka naman ikaw yung may problema. Baka maluho ka naman. Baka naman na kada sweldo mo
laging punta ka sa mga negosyo para bumili ng mga, alam mo na, mga bagong sapatos, tingin-tingin ng mga bagong cellphone. O madalit sabi, isa ka rin na ikaw yung may problema, ikaw yung gastador. O mahirap yung ganong pag-uugali o walang disiplina sa paghawak ng pera. So, mauubos talaga yung buhay mo dyan sa ibang bansa nang walang nangyayari. Kaya kawawa ka kung magkataon na makauwi ka sa Pilipinas at walang naipundar. Kawawa ka talaga. Kaya dapat ngayon pa lang disiplinahin mo yung sarili mo para madisiplina din yung mga pamilya mo sa Pilipinas, maturuan mo din. At naalala ko tuloy nung kami nasa Pilipinas pa, kaya siguro ganito rin ako na masinop sa pera dahil yung tatay ko napakasinop sa pera. Ganun din naman yung nanay ko, napakasinop sa pera. Kaya siguro ganun din kami. Kaya kung ikaw, waldas ka sa sarili mong pinaghirapan, anong matututunan ng pamilya mo sa'yo, yung mga anak mo, para magsinop din ng pera? Kung ikaw mismo, hindi ka marunong magsinop ng pera. Kaya pinakamaganda talaga, ikaw na nag-a-abroad, ikaw ang magsinop ng pera na pinaghirapan mo nang hindi masayang pagdating ng araw na hindi mo na kaya magtrabaho o kaya gusto mo talaga mag-for good sa Pilipinas. At pangatlo, siguro para kang tawag dito, yung para kang tatakbo laging konsehal ng barangay o di kaya para kang tatakbong kapitan. Palabigay ka siguro pag umuwi ka ng Pilipinas o di kaya naman pag may nag-text sa'yo, mare, baka naman meron ka dyang tinabi, baka pwedeng mahiram naman at ibabalik ko sa 1 linggo. Ikaw naman, ura-urada, bigay ka naman agad ng bigay. O kahit sa may mga may hingi ng pa-birthday, bigay ka rin ng bigay. Wala namang masamang magbigay. Pero paano nila ma-appreciate yung pinaghirapan mo kung palabigay ka? Kung ikaw, hindi ka masinop nga, katulad ng sinabi ko nga kanina, ikaw mismo, hindi ka masinop sa pera na pinaghirapan mo. At ang pang-apat, ito na. Utangan ng mga kamag-anak, utangan ng bayan. Ayan, ginagawa kang bangko. Ang mahirap sa ating mga OFW, akala mo nasa ibang bansa, angat ka na sa kanilang lahat. Ang hindi nila naintindihan, yung pera mo, pinagkakasya lang at pinipilit na may maisubi o may matira. Ang ginagawa ng iba, ikaw yung laging takbuhan. Ikaw naman, uto-uto, pahiram ka naman agad. Ang nangyayari, hindi na ibabalik at alam mo naman din na hindi mo na rin inaasahan na babalik. Yun ang nangyayari. Kaya mahirap yung utangan ng barangay. Kaya baguhin mo yung sarili mo. Mahirap yung palabigay at palautangan ng barangay, lalo ng mga kamag-anak. At yun nga, yung nabanggit ko kanina, yung lifestyle. Mahirap yun yung pag-uugali na akala mo yung pera mo walang ubos. Pag nagsweldo ka, o kahit wala ka pang sinusweldo, alam mo na kung saan dadalhin. Alam mo na kung saan lulustayin yung perang pinaghihirapan mo. Mahirap talaga yung gano'n na magigising ka na lang isang araw, uwi ka ng Pilipinas, wala ka kahit isang singkunduling na may uwi sa Pilipinas. Bakit ko nga ba sinasabi ang mga bagay nito sa iyo? Unang-una, isa rin akong OFW na gusto kong ma-share sa iyo na alam ko rin naman yung pakiramdam na malayo sa bansang Pilipinas. Ako, hindi ko masasabi sa inyo na malayo ako sa pamilya ko dahil yung pamilya ko nandito, kasama ko dito. Pero yung
experience ko syempre nung kabataan ko dahil maaga akong naiwan nung magulang ko para mag-abroad din. At masasabi ko talaga na hindi nasayang yung pag-abroad ng mga magulang ko. At gusto ko din na matutunan mo na ang pag-abroad hindi pang habang buhay yan. Hindi yan pang matagalan. O kung kahit at kahit na ikaw yung residence na dyan sa ibang bansa, so maganda pa rin talaga maging masinop ka sa pera. Bakit? Dahil ikaw mismo na tuturuan mo yung anak mo na maging masinop sa pera. At sinasabi ko sa iyo, kung may ganun kang pag-uugali na masinop ka sa perang pinaghirapan mo, hindi ka basta-basta maloloko ng mga tao, hindi ka basta-basta uutangan o hihingan ng kung sino-sino. Ang pinakamaganda talaga, ikaw mismo sa sarili mo, ikaw natuturuan mo yung sarili mo. At para maturuan mo din yung ibang tao, ikaw muna, bago yung ibang tao. O sana, kung ikaw man may pagkakataon na sinupin yung perang pinaghirapan mo, umpisahan mo na. Dahil inuulit ko, ang pag-abroad o pangingibang bansa, hindi yan pang matagalan. Kahit ako po ay nandito sa Milan, dito sa Italia, na dito na ho kami tawag dito, buong pamilya nandito na po kami. Nanay ko, tatay ko, mga anak ko, asawa ko nandito. Pero iniisip ko pa rin po na yung paghahanap buhay ay hindi ho yan pang habang panahon. Dadating yung araw na kailangan mo talagang huminto o di kaya naman ay yung mga panahon o pagkakataon na kailangan mo talaga ng emergency na may madudukot. Kaya naawa lang ho ako dun sa mga OFW na katulad ko na pag-uwi ng Pilipinas ay wala man lamang madalit sabi back to zero. Back to zero na to the point na kahit ano talaga tatrabahuhin. Wala namang masama sa ganung pagtatrabaho. Pero ang pinupunto ko, yung pera mo na pinaghirapan sa ibang bansa, dapat yan palaguin mo. Kailangan talaga pati yung mga magiging anak mo matuto sa'yo. Kaya nawa may natutunan ka dito sa video na ito, at kung nagustuhan mong video na ito, i-like and follow and share, i-subscribe mo na yan, at para sa susunod na video ay magkasama ulit tayo. At kung may gusto kong topic about sa kaperahan o di kaya kahit sa pagiging buhay OFW, kung meron kang gustong i-topic, i-comment mo yan dyan sa baba at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At nawa may naitulong ako sa iyo. At ito nga pala si Axel, at nag-iiwan sa inyo ng pray and never give up. Salamat po.